yung mga DDS. Tingnan muna natin mga kababayan kung paano po manggulo yung mga DDS, mga bossing. Eto, umpisahan muna natin kay Boy Lighter at tapos sunod-sunod na po ito mga kababayan kung ano po ang nangyari sa Senate at kung sino ang sinasabi at itinuturo na nagpaputok doon sa loob ng Senado mga kababayan. Game, pakinggan muna natin si Boy Lighter. Pasok mga kababayan! Pasok! Magduwag ba kayo? Pasok, pasok. Yun yata oh, hindi ko marinig dito eh, no? Pasok, pasok, oh. Pero siya nasa labas. Pero siya nasa labas, mga kababayan. Oh, at tuloy na. Pasok kayo mga kababayan! Kailangan mabuhat nila! Pasok na kayo mga kababayan! Pasok na kayo mga kababayan! Pasok. yung mga DDS, hindi mo alam kung papasok ba o hindi eh. Sabi ni Ma'am Tamura, bastos yan. Sino pa po ba ang pagmamanahan nitong mga DDS na ito? Eh di syempre ho, yung mga Duterte. Oh, di ba ganyan naman po sila mga kababayan? Yung mga kabastusan, walang pinipili po. Saan man, nasa entablado, nasa maraming tao. Kung maalala nyo ang dating Pangulong Duterte eh. Bakit hindi daw siya ang nauna eh? Di ba doon sa nabiktima ng panggagahasa? Oh, hindi nauna yung mayor. Walang pinipili ho yung mga yan, mga kababayan. No, o, tuloy pa natin. Let's go! Pero pagka ito, nasampulan ho, mga bossing, iyakan. Sasabi, ipinapahayag ko lang naman ang aking saloobin. Pero lahat po sila, hindi, wag naman lahat. Karamihan po sa kanila, mga kababayan, ay bastos at sumosobra o below the belt yung mga banat nila. O, shout out daw doon sa Mrs. Ni Jonar Galera, si Mary Jane Galera, na napagkaganda-ganda. Yan ang dapat, no? Dapat ang mga Mrs. natin ang pinakamaganda sa mata natin. Tama yan, Jonar. O, tuloy. Mga kababayan, pasok na kayo! Mga retention na! O, ano daw, sumisigaw si Boy Lighter. Sabi ni Sempoy, Peerless, senior citizen na ako. Ngayon lang ako nakakita ng napakagulong gobyerno dahil sa mga Duterte. Ako ho, mga kababayan, sang-ayon po ako dyan. Bakit? Simula po nung nawala sa posisyon ang dating Pangulong Duterte, natapos ang kanyang termino, ilang mga buwan lang, binira na po nila ng binira si Pangulong Bongbong Marcos. Nagtayo ng entablado, at eto nga po, yung minana ng mga DDS ngayon, nagtayo ng entablado, ano ang pinagagawa? Puro kasinungalingan. Number 1 na sinungaling yan, mga kababayan eh. Si dating Pangulong Duterte. Lahat ho, mga bossing, ng pinagsasasabi. Si Trillanes, ibinenta daw po yung China. Pero kapag ka nakikita natin sa kasalukuyan kung ano yung mga pinaggagawa nila doon sa China at kung nakikita natin sa kasalukuyan ngayon kung ano yung mga desisyon nila o yung mga komento nila patungkol sa China, eh para pong hindi mga Pilipino, para pong mga incheck. Tapos ang pagbibintang po kay dating Senador Antonio Trillanes, mag-jet-jet ski daw yung mama. Ay hindi pala, nag-eroplano papunta sa daig. Diba? Yan yung mga kasinungalingan nila. Nagyayabang, ang yabang-yabang. Kaya belt daw po, mga bossing. Belt. Ilan ang nagawa? 14. Dalawa, umano pa. Yung isa pinatanggal, yung Mount Kamuning, tapos yung isa bumagsak pa. O, nagmautog. Gumagamit daw po na ipinagbabawal na gamot ang Pangulo. Hinanapan ng ebidensya ang dating Pangulong Duterte. Walang maipakita. Kinabukasan, ano sabi? Ay, hindi ko man sinabi na adik si Marcos. Biglang ganon. Kung ikaw, DDS, hanggang ngayon, naniniwala ka ba? Aba, uto-uto ang tawag sa iyo. Di ba? Biruin mo, kahapon ang sabi, nagdudurog daw ang ating Pangulo. Tapos kinahapunan, kinabukasan, iba naman na sinabi. Ang putik na yan. Tapos yung mga resibong ipinapakita nyo, kundi AI, gawa-gawa ninyo. Tapos pag hinanap, nasaan ang ebidensya natin?
ay pagdating ng tamang panahon ilalabas eh. Ang gulo ho nila. Gustong-gusto na mapabagsak ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, gustong-gustong agawin ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, pero pagdating na doon sa ebidensyahan, para mapatanggal, mapaalis ang Pangulong Bongbong Marcos, walang ilalabas. Ano tawag doon? GAGO at saka mga uto-uto. Di ba? O eto, konti na lang po ang nauuto nitong bata na to. No, konti na lang ho ang nauuto nito, mga boss chief amo, sir. Kung di ako nagkakamali, mga susunod na mga panahon, baka makasuhan na din po yan. Siya yung sumigaw, di ba? Yung sindihan yung mga lighter, tapos dumiretso sa Malacanang. Di ba? Oh, game, tuloy pa, oh. Ano pag hinihintay nyo? Bakit kayo nakatayo dyan? Mga retired general! Bakit kayo nakatayo lang dyan? Kasi walang sumusunod sa inyo eh. No? Biruin mo, sisigaw ka, pasok, pasok, pasok. Parang ginawa lang din po nila Roque at nila Maharlika. Punta kayo doon sa EDSA. Tapos sila nasa kanilang mga bahay. Punta kayo dito, manggulo kayo dyan. Tapos sila nandun nagkukulong sa bahay. Ipinapain po nila yung mga utu-utu nila na mga supporter. Ipinapain po nila yung mga nauuto nilang tagasunod. Tapos sila, wala lang, nandoon lang o. O, di ba? Eh, baka mamaya maharapan kayo dyan ng mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos tapos maggagaganya kayo. Tapos kapag pinatulang kayo, iiyakan naman. O kaya pagka dinampot ng mga pulis dahil rebellion yung mga ginagawa, sasabihin, naku, mahirap lang po kami. Naku, ay, ano lang po kami. Simpleng tao lang po kami. O di ho ba? Ganyan yung mga katwiran at ganyan po yung mga nagiging sagot nila kapag ka inaresto, nahuli, kapag ka lumabag doon sa mga ipinagbabawal at rebellion. Sabi ni Mac 843, live po ba to, MR? Live na live tayo. Ngayon po, mga bossing, pakinggan po natin, mga kababayan, wala pong iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos. Nagsalita, ipinapaliwanag ni Pangulong Bongbong Marcos kung yung nakita niyang nangyari doon po sa loob ng Senate na sasabihin ko sa bembangan na barilan daw po, mga boss, barilan. Sino naman kaya maniniwala dyan? Yung mga utu-uto ng mga DDS lang. Ano po? May shootout na nangyari doon. Tapos yung mga DDS, walang pupunta dito. I-stop. Wala maging saksi.